makinig tayo sa napakagandang ibibigay sa atin na pagpapaliwanag, no, ng ating kapatid na magbibigay sa atin ng siyam na tips. Paano nga ba tayo maging magkaroon ng focus sa banal na misa? Let's welcome mga kapatid si Brother Angel Banal Santos. Brother Angel. Yes, maraming salamat po sa napakagandang ebanghelyo ng ating kapatid na si Brother Romel Palma. Salamat po sa Diyos muli, no? Nagkaroon tayo muli ng pagkakataon ngayon na pag-aralan, no? Ano nga ba yung mga tips na yan, lalo-lalo na sa mga hindi makapag-focus sa misa. So, don't forget to share niyo po ito, no? Lalo na ngayon, meron po tayong mga iilan, no? Isa po yun, kung naalala niyo ang ating pinakamamahal yung kagalang-galang na senador, si Raffy Tulfo. Mayroon pong vlog si Brother Wendell dyan, kung naalala niyo, na hindi na daw siya nagsisimba, no? Dahil bakit? Ang reason niya, no, panoorin niyo po yung vlog ni Brother Wendell, na siya galing sa bibig niya mismo nito, no, ni Senator Raffy, na dahil daw ang daming distraction, no? So, hindi lang naman po siya napakarami yan, millions of Catholic church members, mga lay people na hindi na rin nagsisimba dahil dyan sa isa yan sa mga kadahilanan nila. No? Ang dami daw distraction, nadidistract siya kung saan-saan. At ang mahirap dito, hindi lang po yun, marami na rin tumalikod. No? Dahil dun sa mga pangyayaring iba't ibang rason, kung ano man ang rason nila, ang dami nang tumalikod sa pagsisimba, sa mismo simbahan na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Napakarami na po niyan, milyon na po yan, no? Nakakatakot lang, no? Sayang, no? But this time, matututunan natin. Ano nga ba, no? Ano nga ba pwedeng gawin, lalo na sa mga nagkakaproblema, no? Sa mga nagsisimba na hindi sila makapag-focus. Yan. So ito, bibigyan po natin kayo ng tip. Sana nanonood ngayon si Senator Raffy. Sana po makinig kayo, Senator Raffy Tulfo, no? At sa lahat ng mga nadidistract lagi, di makapag-focus, nagsisimba, pagkatapos ng pagsimba nila, pag-uwi sa bahay, ganun pa rin, no? So wala daw silang pagbabago at ang dami daw distraction. Yun ang laging complain. So ngayon, magkakaroon tayo ng mga tips, no? Ang topic natin ngayon, we will give you, no, may video tayo dito na siyam na tips na ito po'y makakatulong, no? Para tayo po ay makapag-focus, no? Sa banal na misa na tuwing Sunday, at lalong-lalo na yung iba na everyday na nakakapagsimba pero hindi pa rin makapag-focus. Ito po yung siyam na tips, no? Pakinggan po natin muna ang video at tapos bibigyan natin ng konting paliwanag sa wikang Filipino or Tagalog po, no? So ngayon po, umpisahan na po natin. Ito po yung video. Panoorin po natin. Please play po, kapatid. Bro Junry? Walang copyright yan, bro. Wala yan, bro. Sige, mag-share audio ka, walang audio. Ay, wala pa kaya pala. Wait. Wait pala. Hindi pala ako nakashare audio. Hindi ba narinig? Hindi naririnig. Okay. Wait lang mag-share audio muna ako mga kapatid. Umpisahan mo sa umpisa, bro. Yes. Computer audio share. Hindi maririnig. Try natin kung okay na ba. Let's face it. Fighting distraction during Mass is a difficult task for just about everyone. After all, we're human. We live in a fast-paced world. We have so many things bouncing around in our minds that we bring into Mass, not including the distractions we're bombarded with after we sit in our pew. And if we have children with us, multiply the distractions by 10. It takes almost a heroic effort to prevent our minds from wandering away from the most important thing happening in our world in that moment,
Jesus Christ coming to us in the flesh. But it is possible to limit some of our distractions at Mass. All we need is a little thoughtful preparation. Here are some simple, yet practical Pause tips. po. Okay, yan. So, introduction po, no? Ayan po, malinaw po yun. Napakarami daw distraction ng mga tao. Ang daming iniisip pag pumupunta sa misa. Isa yun na nakaka-distract. Kasi dinadala nila pagdating sa misa, pati mga problema sa bahay, problema sa trabaho. Hindi ka makakapag-focus. At ang sabi po niyan, malinaw. Kaya ka nadidistract. Lalo na yung may mga dalang bata. Narinig nyo, no? Times 10 daw, no? Tama po ba yun? Yung may mga batang kasama. Times 10, makaka-distract po talaga. Pero sabi naman niya, mayroon tayo naman magagawa dyan, no? At tandaan po natin, ang sabi niya mismo diyan na totoo no? Ang pinupuntahan mo mismo si Jesus, no? The flesh and blood of Jesus ang pupuntahan mo. But ang nangyayari sa mga tao, there's a lot of distractions. Sabi niya sa isip ng tao, sa pangyayari sa paligid. Napakarami yan. Tapos yun nga, no, lalo na yun nga, yung may makasama ka pang iba na napakarami yung pinag-uusapan. There's a lot of distractions. But ito yung tips niya, ito yung tips natin. No? This is from the Catholic Guide natin. Alam po nito sa buong mundo. No? This is the Catholic Guide natin. Paano nga ba? No? Ito yung first tips niya para makapagnilay tayo. Lahat po ng nakikinig ngayon, ilista nyo po or you can replay it later, no? At i-share nyo po sa mga taong laging nadidistract at umaalis pa, no? At yung iba humihinto sa pagsisimba. Ito po yung unang-una po na tips natin, no? Para sa mga tao. Okay, play po, brother. One. Turn off music streaming and the car radio on the way to Mass. One of the best ways to mentally prepare for Mass is to begin before you arrive. Start clearing out your distractions in advance by spending your drive time to the church in silence. Turn off the car radio, silence your phone, and avoid superfluous conversation if you have family or friends in the car with you. Leave any important conversations for after Mass. Consciously make your transition from the secular to the sacred. Let that silence sink in. 2. Get to Mass. Pause, bro. Yan, wala yata yung video, no? Yung kanina? Sige, okay lang po. Kaya pa bang i-rewind yan para makita yung video niya, makikita na pinipindot yung ulitin po natin yung first steps po. Napakaganda nito, pakinggan niyo po, no? Sa mga lalo may mga sasakyan, although kahit wala kayong sasakyan bago pumunta sa misa. 1. Turn off music streaming and the car radio on the way to Mass. One of the best ways to mentally prepare for Mass is to begin before you arrive. Start clearing out your distractions in advance by spending your drive time to the church in silence. Turn off the car radio, silence your phone, and avoid superfluous conversation if you have family or friends in the car with you. Leave any important conversations for after Mass. Consciously make your transition from the secular to the sacred. Let that silence sink in. Okay, 2. pause. Get to Mass Yan at po, least no? 10 minutes. Pause. Okay, so yan po, narinig nyo, no? Sa lahat ng mga may sasakyan, pag pumupunta daw tayo sa misa, no? Lahat ng distraction tanggalin nyo, yung mga YouTube natin, Facebook natin, papunta sa misa, lalo na yung mga may sasakyan naman, wala na pong radio na pangkamunduhan. Sabi niya, from secular to spiritual, ready yourself. Ayan, napakaganda ng advice niya. I-ready nyo na pagpapunta kayo sa simbahan. Nagda-drive man kayo, bumabiyahe man kayo, i-ready nyo na yung sarili nyo, na gawin nyo excited, no? Na ma-meet nyo po, no? Ako, excited ako lagi pagpapunta sa misa na nandun si Jesus, no? Yun po ang unang nilang tips sa atin. At pangalawang tips, paki-play na po. 2. Get to Mass at least 10 minutes early. It's very important to get to Mass a little early, rather than rushing in and looking for a seat,
while Mass is already beginning. By clearing out your mind on the way to Mass and making room for silence, you have already taken steps to prepare yourself for prayer. Deepen that preparation by spending at least a few minutes in quiet prayer before Mass begins. Remind yourself that you are now in the presence of God and that you are about to receive Jesus in the blessed sacrament, and thank Him for this gift of grace. This will help to settle you down and keep you attentive. More time is better, but a few minutes is better than none at all. This may take practice, but over time you can develop the habit. Okay, Three. boss. Ayan po, no, napakaganda ng pangalawa. Ano sabi niya? Lahat po ng laging nalilate sa misa. Yun, kaya hindi makapag-focus, nagmamadali ka. Pagdating doon, pagod ka na, wala na, distracted na. So ano sabi po ng ano natin dyan, no, ng Catholic guide natin? Get to Mass at least 10 minutes early. Maaga po kayong pumunta sa simbahan, lalo na yung mga laging late, mga kapatid na nakikinig ngayon, makinig po kayo. Sir Rafi, kung nakikinig ka man, baka ito yung naging problema. Laging tayong late, ang daming distraction bago dumating. Una, ulitin natin, tanggalin ang distraction papunta misa. Pangalawa, get to Mass early po. No, ano sabi niya, para makapag-meditate ka na agad-agad, prepared ka pagdating sa misa, no? So, hindi daw madali yan, sabi nga nung ano natin, narrator, pero sabi nga, develop the habit. So, ibig sabihin, practicein mo po yun na maaga. Ako, may kilala ako ganun eh. Aalis 6. Halimbawa 5 ang misa, aalis 5. So, tapos nagmamadali sila. Madali. Minsan nag-aaway pa yung mga tao. Bakit? Kasi hindi sila ayaw nilang maaga makapunta sa simbahan. So in other words, hindi yun number 1 ang misa sa kanila. So yun ang number 2 natin. Get to Mass at least 10 minutes early po, no? Makapag-meditate kayo, kausapin niyo na si Lord kagad dun sa tabernacle, no? Now, number 3 po, please play po, kapatid. Sit closer to the front. Another good reason to get to Mass a bit early is to get a free seat in one of the front pews. If all that is in front of you is the altar, it is much easier to stay focused on what is happening there. You will also be less distracted by what is happening in the pews around you. 4. Keep your hand Pause po. Ayan. Ayan po, no? Ano sabi sa 3? Sit closer to the front. Kasi madalas po, mayroon pa kang kilala nun, nagsisimba, nasa gilid lang, o kaya yung iba nasa labas. No, wala po tayong ma-receive na blessings, kapatid. Kung nakikinig ka ngayon na mahilig ka sa labas o mahilig ka doon sa pinakahuli dahil nahihiya ka, kung gusto mo makapag-focus sa Mass, kung love mo si Lord, number 1 sa'yo si Lord, you love Jesus, sabi niya, sit closer to the front. As much as possible po, please, umupo kayo sa harapan. Yung po yung ginagawa namin as much as possible. Sa harapan, totoo, napaka-effective po niyan sa mga gustong mag-focus sa misa. Nakaano ka kagad sa altar, tabernacle, kay Father, sa crucifix. Walang nga naman makakapag-distract. Ang galing, no? Number 3 po yun, ha? Sit closer to the front. So number 4 na po, please play folded in prayer. Posture is very important to prayer. Let your body remind you of what your heart and mind should be doing by keeping your hands reverently folded. There is a reason why we teach this to kids. Try it, and you'll probably find that it helps lessen your distractions. Boss? 5. Ayan. Malinaw po yun. Ano sabi niya? Keep your hands folded in prayer. Ganda, no? Yung naka-prayer position ka kagad. Napansin niyo yun kung ano yung pagiging effective nun. Kaya nga tinuturo yan sa catechism daw sa mga bata. So pag nagmimisa, nagsisimba, lahat po tayo, obligasyon pala natin, na naka-fold. No? Hindi yung kung ano-ano hawak mo, may cellphone, may ganitong hawak. No. Ang sabi ng kaya para makapag-focus ka, because tandaan natin na pag naka-close daw, keep your hands fold. Pag naka-fold yan, sigurado yun naka-focus ka kay God, kay Jesus. So, isa yon, napakaganda ng tip na yon para makapag-focus po tayo. Number 4 is, lagi ang kamay natin ay naka-fold, no? So, ngayon, sa number 5 na po, please play the video po. Fully participate in the Mass. Mass is not an event for spectators. Participate.
say all the prayers and sing all the songs. If it helps, follow along with each part of the Mass using a missal. Where does this Sunday fall in the liturgical calendar? How is the Old Testament reading connected to the New Testament reading? How does the responsorial psalm connect both? If you are engaging in all of this, it is a rewarding occupation for the mind, and God will undoubtedly assist you to better grasp and understand His sacred truths. Po. 6. Ayan po, ano sabi niya? Ayan, yung iba nawala lang, no? Nagmimisa na kung saan mga lolo iniisip, hindi nakikipag-participate sa Mass. May kilala po ako rito ng hapon actually. Talaga matutuwa, hindi matatawa, matutuwa kahapon siya, matanda. Kapag kumanta siya, lakas siyang kumanta. Yun yung sinasabi natin, focus siya, no? Tapos talaga nakatingin lang siya doon, mag-isa siya, wala siyang kasama. Nakafocus siya kay Father. Hapon na matanda po yun, imagine po natin, no? So, anong sabi rito? Fully participate in the Mass. Kapag nakaano naman yung mga no? Kaya sumunod ka. Sumunod ka kung ano yung nangyayari sa misa. Pagkakanta, kakanta, luluhod, tatayo. At ang sabi diyan, na Catholic guide natin, ang sabi po yan, malinaw. Pag nilayan mo yung ebanghelyo, yung mga unang pagbasa, ano daw connection yan sa ebanghelyo? Anong connection daw ng responsorial psalm, yung responsorial psalm natin, yung panalangin ng bayan natin? Ano po yung anong connected niyan ng responsorial psalm doon sa ebanghelyo? May connection kasi yung kapatid. At pag nilayan mo yan, yun ay part ng pagpa-participate mo sa misa. Kaya yung iba pagkatapos ng misa, wala pong nangyayari, walang natututunan. At pinagsasabi, lasenggo pa rin daw siya, ganito pa rin. Bakit? Paano hindi siya nakafocus sa misa, lalo na sa liturgy of the word? Kailanman walang nagsabi ang pari o sa liturgy natin na maglasing ka. So ang nangyayari sa mga tao, naging lasenggo ko, babaero, ganito, ganun, o nung katoliko ko. Sino may sala nun? Simbahan? Hindi, ikaw rin. Why? Hindi focus sa misa. Yun po ang dapat gawin, fully participate sa Mass, sa kanta, sa pakikinig, sa lahat po, no? Ang magmula una hanggang huli, mag-participate po daw po tayo sa misa. Ngayon po yung pang-anim, please play the video po. Salamat po. Bring back those wandering thoughts. Mass is the place where heaven meets earth. Each time you are distracted, bring your mind back to where you are, even if you have to do this 100 times from start to finish. As instructed by Saint Francis de Sales, if the heart wanders or is distracted, bring it back to the point quite gently and replace it tenderly in its Master's presence. And even if you did nothing during the whole of your hour but bring your heart back and place it again in our Lord's presence, though it went away every time you brought it back, your hour would be very well employed. 7. Pause. Yan po. Yan. Ano yung naman number 6? Bring back those wandering thoughts. So, may nangyayari nga naman, hindi natin may iwasan na ang dami nating thoughts sa isip, no? Yung daw iniisip natin, bisang may papasok, tama, no? Kahit sa rosary, ganun. May papasok na kung ano-ano, yung problema sa bahay, problema sa trabaho, personal problem. Mayroon daw papasok, no? Normal daw po yun, pero try your best. Balik ka doon tungkol sa misa. Lagi kang bumabalik, pagsikapan mong yung utak mo, pagka mayroong ibang wandering thoughts ka o may iba pang mga iniisip na iba na panlabas doon sa misa, laging pilitin mo na ibalik mo yung attention mo sa misa. Try your best, no? Ibalik mo kagad yung attention mo kay Father at sa misa. Yan po, no? Yung number 6. Ayan. So, number 7 na po tayo. Please play the video po. Intentionally add your intentions and sacrifices to the prayers of the Mass. 2 things that you can bring with you to every Mass are the special intentions that you're praying for, and the personal sacrifices that you're uniting to Christ's one great sacrifice. Both come together as you offer it up at Mass. At the point before the consecration when the priest says, "Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father," consciously think of what these things are for you. 8.
Memorize the Ayan po, Anima no? Christi prayer. Pause po. Yan. So, yan. Yung number 7. Number 7, intentionally add your intention and sacrifices to the prayers of the Mass. No? Para makapag-focus tayo, isa yon, yung intention mo lagi dapat nandun. Hindi yung kung ano yung problema mo, iniisip mo, kundi yung ibigay mo lahat kay Lord. Lahat ng intention mo, lahat ng paghingi ng tawad, lahat po ng personal intention mo, mga blessings, karamdaman, kagalingan sa karamdaman, lahat po yan, focus ka doon at ibigay mo kay Lord. Alisin mo yung mga iba-ibang distraction na yan, no? Kung ano man na nasa isip mo na nakaka-distract. Focus intentionally, idagdag mo daw yung intention mo sa sacrifices of the prayers of the Mass, no? Ayun po yung part na yon na ibigay mo lahat kay Jesus, lahat ng mga intention mo. Personal man yan o kapatawaran man yan ng ating mga kasalanan. And now, proceed po tayo sa number 8. Please play the video. Prayer. The Anima Christi is a beautiful communion prayer dating back to the Middle Ages. Pray these words very slowly as a meditation to keep your mind focused on what Christ is doing in your soul at your reception of every Holy Communion. Do this enough times and you'll have it memorized. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Blood of Christ, inebriate me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, strengthen me. O good Jesus, hear me. Within your wounds, conceal me. Do not permit me to be parted from you. From the evil foe, protect me. At the hour of my death, call me, and bid me come to you, to praise you with all your saints forever and ever. Amen. 9. Ayan, pause po. Ask for help. Ayan. Ayan, may nagtanong po dito dati sa punto por punto, ano nga ba daw ang pwedeng gawin? Ito po, no, para sa lahat naman nakikinig ngayon o makikinig pa sa replay. Lahat po na nakikinig ngayon, ito daw po pala, Middle Ages pa, ito na pala yung pinipray ng mga tao after communion. So usually, di ba hindi mo alam ang ipipray mo? Ano nga ba ipipray natin pagkasubo na hostia, pagbalik mo sa upuan? Ito pala yon yung Anima Christi, mga kapatid. Ngayon, dito nyo lang nalaman. No? So, lahat po ng nakikinig ngayon, memorize nyo yung Anima Christi. Pagkatapos mag-communion, isa po yan sa pinakamagandang prayer na tinuturo ng simbahan. Kaya pala, no? Kaya pala yung sa Middle Ages pala, kaya pala minsan yung Anima Christi kinakanta rin pagdating doon sa communion part. So ito pala yung idadasal mo agad-agad. After, paalala po sa lahat, please i-share mo po ito. Napaka-effective po nito. Napakagandang i-share sa mga tao para matutunan nilang gagawin nila. After communion, maliwanag po. Pray the Anima Christi po. Ayan, mas maganda kung ilagay nyo na lang, i-flash nyo, i-record nyo sa photo, ano nyo dun dito sa cellphone nyo, and then try. Pati yung act of contrition nga, inilalagay ko rin yan. Pag hindi nyo na ma-memorize, tingnan nyo sa internet, tapos i-ano nyo, no, i-slash nyo, picturean nyo, dali nyo sa misa po. Pagkatapos ng ibasahin nyo yan, Anima Christi, after Holy Communion po. Napakaganda, no? So, napakagandang kaalaman yan. So, last po, number 9, please play the video po. From your guardian angel. If you want help overcoming distractions away at Mass, just ask. Your guardian angel is with you to help you with things like this. Humbly ask your angel, who is adoring Christ along with you, to assist you in staying attentive and praying well. If you found this video Ayan, no, pause. please. Ayan. So, yan po yung pinakahuli niya, number 9, no? Sabi niya rito sa number 9 natin, mag-ask for help from your guardian angel. Ayan. So, yung sa guardian angel kasi, no, mag-ask ka ng help na sana sa susunod din, no? At the same time, pag-uwi mo, sana lahat ng natutunan mo sa misa ay maisa sa buhay mo rin and for your protection na rin. Ask for help from your guardian angel. So may dadagdag din po ako, no, ang ginagawa ko din diyan, and last pwedeng pang 10, last na po to na ang pwede nating idagdag diyan, kapatid. Yun nga, no, pag
pagpasok mo sa misa, ako nakatingin kagad ako, alam niyo po kung saan, doon sa mismong crucifix o doon sa larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Tapos, we always look for yung pinaanggat maaari doon sa bandang front seat. And then sa tabernacle na po, yun po effective yun, maaga kayo, para hindi ka ma-distract, tama po yun, yung lagi ka nasa front. Focus ka doon sa tabernacle at kinakausap ko na agad, Lord, forgive us, o Lord, sana po ganito kagad. Mag-pray ka na kagad yung una-una pa lang para makapag-focus ka, yung po makakadagdag. So, ngayon po, review lang natin, no, mga kapatid. Sana marami kayong natutunan. I-review lang natin. Ang sabi rito, paano ka ba makapag-focus? Ayan, no? So, Senador Rafi, no, sana nakikinig kayo at sa lahat ng mga para sa susunod, no? Para makapag-focus na po kayo, ito daw yung gagawin natin. Una, pag pumupunta po kayo sa simbahan, turn off lahat ng mga cellphone nyo, no? Prepare yourself spiritually. Kung may sasakyan ka, i-off mo na yon. Papunta sa simbahan po, no? Pa cellphone, wag ka muna mag-cellphone pag papunta ka na simbahan unless it's important lang po, no? Number 2, get to mass early po. Pumunta po kayo sa misa 10 minutes at least early para makapag-prepare ka po kayo ng maayos at siyempre makaupo kayo ng sa simbahan mismo do sa upuan. Number 3, sit closer to the front. Yan, alam naman natin 'yon. Lahat ng mga nagfo-focus sa misa nasa front, no? Yung mga talaga nagmamahal kay Lord nasa front. Number 5, fully participate in the mass, talagang lahat, pagkanta, pakikinig, hanggang sa huling blessings, kompletuhin niyo po. Yun po is very effective para makapag-focus. Number 6, bring back those wandering thoughts. Kapag may mga nag-aano sa iyo na mga kung ano-anong distraction na yan, balik mo kaagad yung sarili mo sa misa, no? Tanggalin agad, ibalik mo kaagad, help yourself. Number 7, yung lahat daw intentionally add your intentions and sacrifices to the prayers of the Mass. Ang sabi rito, yung mga intention mo, isama mo na lahat na yan. Focus ka sa intention mo, asking for forgiveness of sins and yung intention mo, personal intention mo at para sa ibang tao. Number 8, pag nag-Holy Communion, paalala po sa lahat. Ano ang pwede mong dasalin? After Holy Communion, memorize the Anima Christi. And number 9, sabi rito, ask for help for your guardian angel. So, ngayon po, para mas siyempre kailangan anuhin natin yung mga babala rin. Ano nga bang mangyayari naman dito sa mga hindi nakapagsimba, tumalikod at yung iba, pumunta pa sa ibang sekta. Ano nga ba mapapala nila? At ano nga bang mangyayari sa kanila? Ano bang kasalanan na gagawa nila? Yun po ay pagtalikod sa banal na ostya. Okay, babala po. Kung nakikinig kayo, Senador Rafi, ito po yung mangyayari, no? Ayon po sa Biblia sa katikisim natin. Babala po sa lahat ng mga hindi na bumabalik dahil sa distraction, dahil kung ano man dahilan. Alam niyo po, iniwan niyo po kung ano. Ito po ang iniwan niyo mga kapatid, no? Brad Juan 6 nga po, ito po yung iniwan nyo kapatid, nakakatakot po. Babala lang po ito para sa lahat, no? So, Mateo chapter 6 verse 50, Juan 6:53. Malinaw po ang sabi diyan. Sabi rito, sinabi ni Jesus, pagkatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. So sa lahat po naman nakikinig ngayon, yung mga may kilala kayo, yan po ang nangyaring iniwanan nyo, yung banal na misa. Yung banal na tinapay. Iniwanan nyo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Hindi ka maliligtas, kapatid. Napakadelikado niyan. Ano ba yan? Ano ba yung sinasabi yan? Actually, hindi nga alam ng mga ng mga alagad pa during that time. Pero, tingnan nyo po, mayroon na nga tumalikod dahil sa sinabi niya yan. Mateo, Juan 6, chapter 6, verse 66 nga po. Dahil doon, hindi nila naintindihan yun . Juan 6:66. Ayan, ano sabi dyan? Mula nooy, marami na sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi sumama sa kanya. Bakit? Hindi nauunawaan po yung sinasabi nila. Bakit? Ano ba to? No? So, sa kanila, misteryo yun. Bakit ko kakainin na laman nito? Ano ba ako, cannibal? Cannibalism? It's a mystery. Pero ano ba yung sinasabi? Ano ba yung nangyari? Nag-focus ba si Apostol Pedro?
Na-distract ba siya na hindi naman naintindihan muna nung una ni Apostol Pedro eh. Hindi naman kasi hindi naintindihan, kaya yung iba nawala. Pero siya, hindi niya naintindihan at nakita niya ang daming tumalikod. Pero si Apostol Pedro, na-distract ba siya doon? Tignan po natin ano sabi, tinanong siya, no? Sa ganun din po, 1 sa is 69 po, 67 to 69. Ayan po, sabi rito, nung tumalikod yung mga tao, sabi, tinanong ni Jesus yung 12, kayo naman, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nakita mo yung focus ni nasa inyo na ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ayan, naniniwala kami at ngayon natitiyakin namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Hindi na distract. Ito po magiging natin sana, no? Ito po yung magiging idolo natin, mga na dapat nating sundin. Si Apostol Pedro mismo hindi siya na-distract. Hindi man niya naiintindihan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Marami man tumalikod, parang ngayon marami na-distract. Pero may mga tao pa rin pala, kagaya ni Apostol Pedro, hindi siya na-distract. Saan pa kami pupunta, Lord? At sa Catechism of the Catholic Church natin, 2181, ang hindi nagsisimba, the Eucharist, sabi rito, those who deliberately fall in this obligation, yung Sunday Eucharist, commits a grave sin. Kapatid, lahat po na hindi nagsisimba, yung mismong tinapay na katawan na dugo ni Kristo, tinalikuran mo, kapatid. So lahat po nakikinig ngayon, sana marami po tayong natutunan, ma-share nyo po ito. Para sa kaligtasan ng lahat, napakahalaga po ng banal na misa, lalong-lalo na yung banal na hostya na mismong katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun lang po, naway marami po tayong natutunan ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando.